ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mga nanay natin, ang mga taong inaasahan nating magpoprotekta at mag-aalaga sa atin. Sila ang unang tinatakbuhan natin sa oras ng pangangailangan. Pero may mga pagkakataon na sila din ang magdudulot ng pinakamatinding sugat sa ating puso dahil sa mga pinili nila sa buhay. Ikaw, kabarangay, may lakas ka bang patawarin at yakapin ang sakit na kanilang iniwan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapwa ko kabarangay. Matagal na po akong taga-suporta ng Barangay Love Stories. Dahil may katrabaho po ako dati na palaging nakikinig sa inyong mga kwento sa YouTube. Dahil sa kanya, nagsimula na rin po akong makinig sa Barangay Love Stories. Ang kwentong ito ay isang bahagi ng aking buhay na tanging ang aking mommy at kapatid lamang ang nakakaalam. Nakasulat po ito sa aking journal at sa pagkakataong ito, napagdesisyonan ko pong ibahagi sa inyo ang ilan sa mga karanasan at aral na natutunan ko sa buhay. Alam niyo po yung feeling na mas lalong gumagaan ang lahat tuwing may nakakausap ka tungkol sa problema mo. Kaya po ako sumulat sa inyo kasi gusto ko pong maramdaman ulit yung feeling na yon. Ako po si Jasper. Lumaki po ako sa isang pamilya na malayo sa karaniwang buhay ng marami. Noong pinanganak po ako ay tila hindi pa ganap na handa ang mami ko na maging isang magulang. Maaga po naghiwalay ang aking mga magulang at hindi ko na po nakilala ang aking tunay na ama. Kaya po habang ako'y lumalaki, ang yaya ko po ang madalas kong kasama at kausap sa bahay. Nagbago po ang aming sitwasyon noong pinanganak ang kapatid ko, si Dylan, na ang tatay ay isang Amerikano. Ngunit hindi rin po nagtagal at naghiwalay din si mami at ang tatay ni Dylan. Habang lumalaki po ako ay unti-unti kong napapansin na parang mas paborito ni mami si Dylan. Aaminin ko po na sobrang nasasaktan ako tuwing napapansin ko po ito. Pero ni minsan, hindi ko po pinagbuhatan ng sama ng loob ang aking half-brother. Sa katunayan po ay hindi ko na rin po naramdaman na magkaiba pala kami ng ama. Para sa akin ay si Dylan ang kapatid ko at wala po akong ibang nararamdaman kundi ang pagmamahal at pagkalinga sa kanya, Papa Dudut. Ang tangos talaga ng ilong mo. Sana kahit kalahati man lang bigyan mo ako. Tapos ang puti-puti mo pa. Iba talaga pag may lahing kano. Mukhang naliligo kahit hindi naman talaga naliligo. Huwag mo nga akong simulan, kuya. Nagkakaganyan ka ng dahil lang sa ilong. Okay din naman yung ilong mo Parang isda. Boneless. Ah, ganun ha? Dylan, ayaw ko sanang sabihin to sa'yo pero sa tingin ko ito na yung tamang oras para malaman mo ang buong katotohanan. Sana maintindihan mo na hindi madali sa akin na sabihin to sa'yo. 2 years old ka lang noon nung napulot ka ng kasambahay natin sa basurahan. Hindi alam ng kasambahay natin kung ano ang gagawin niya noong mga panahon na yun. Kaya si mami na ang nagpaubaya at nagpalaki sa'yo. Ano akala mo sa akin 5 years old? Hoy, lumang tugtugi na yan. Balikan mo na lang ako pag nakapag-isip ka na ng bago. Eto naman, di na mabiro. Nga pala, asan si mami? Namamalengke ata. Kanina pa wala dito yun. Ang sabihin mo, baka nagbubulakbol. Ang di ko rin kasi maintindihan dito kay mami. Para siyang teenager kung umasta. Kung yung ibang nanay dyan, sobra-sobra yung pag-aalaga at pag-aaruga sa mga anak nila.
Tayo naman parating naiiwan sa bahay kasama yung maid. Di ko tuloy maiwasan mainggit dun sa mga kaibigan kong pinaghihigpitan ng mga nanay nila. Naku, bahala ka dyan. Huwag mo akong idamay. Ayokong paghigpitan ako, no? Tsaka isa pa, ayaw mo nun? Pwede tayong kumain at maglaro ng video games buong maghapon. Kung sa bagay, pero mas maganda sana kung may tatay tayong kasama dito, no? Ay, yang si Mami talaga. Sana naman makahanap na siya ng matinong lalaki. Oo nga, di ko pa talaga nararanasan yung pakiramdam na magkaroon ng isang ama. Pareho lang naman tayo. Yung tatay ko di ko na rin naabutan. Tapos yung tatay mo naman, sobrang bata mo pa nun. Di nga nagtagal ng 1 month yun dito sa bahay. Mabait pa yung tatay ko, kuya. Ewan, di ko rin masabi. Pero ang natatandaan ko, parati silang nag-aaway ni Mami. Tas kadalasan, nasa terrace yung tatay mo umiinom at nagyoyosi. Ikaw, Pilipino. Ako naman, Amerikano. Ano kaya magiging lahi ng susunod nating kapatid, kuya? German? Japanese? O Canadian? Ano sa tingin mo? Huy, sana naman di na magkaanak yan si Mami. Hirap na nga siya sa ating dalawa eh. Sa akin nga lang pala siya nahihirapan. Ikaw ang paborito eh. Kumbaga sa internet, ikaw yung naka-bookmark na website. Tas ako yung parang advertisement sa video na pilit sinasara. Grabe ka naman, kuya. Hindi naman siguro. Di mo ba talaga napapansin? O sige nung isang araw, anong kinain mo for breakfast? Bacon. Teka lang, bakit mo naman naitanong yan? Mismo. Nung isang araw, pinagalitan at pinigilan niya ako nung kinuha ko yung bacon sa ref. Sabi niya pa nga sa akin, nagtitipid daw tayo. Pero mukhang ako lang naman tong tinitipid niya. Ikaw naman, kuya. Nagkakaganyan ka ng dahil lang sa bacon? May longganisa naman sa ref eh. Yun na lang ang kainin mo. Ano ka ba? Hindi lang yun. Napapansin ko rin na siya yung palaging kumukuha ng report card mo. Pero yung report card ko, sa maid niya parati pinapaubaya. Hala, baka ampun ka nga. Joke lang. Pero seryoso na to. Pakiramdam ko din na favorite ka ni Mami kasi ikaw tong mukhang foreigner sa ating dalawa. Uy, paano mo naman nasabi yan? Napapansin ko lang kasi na ikaw tong laging binibida niya tuwing kausap niya yung mga kaibigan niya. Tapos kapag pumupunta yung mga kaibigan niya dito sa bahay, ikaw lang yung pinapakilala niya sa kanila. Pakiramdam ko tuloy kung hindi ako ampon. Siguro nakababatang kapatid niya ako. Sa totoo lang, sobrang bigat sa pakiramdam. Kuya talaga? Ba't kung makapagsalita ka parang kasalanan kong lahat? Uy, sorry na. Di ganun ang ibig kong sabihin ha. Pasensya ka na. Masyado lang ako nadala ng mga emosyon ko. At isa pa, yung pagtrato sa akin ni Mami, palagi mong tatandaan na wala kang kasalanan doon, okay? Problema naming dalawa yun ni Mami. Sorry na at ikaw tong napagbubuntungan ko ng sama ng loob. Promise, di ko na ulitin. Last na yon. Talaga? Oo, Walang iwanan ha? Promise? promise. I love you, kuya. Ganyan kami ng kapatid ko, Papa Dudut. Laging nag-aasaran, nag-aaway pero grabe. Sobrang mahal namin ang isa't isa. Kahit halos 6 na taon ang agwat ng edad namin, pakiramdam ko ay parang 1 taon lang ang pagitan namin. Siguro ay dahil alam naming pareho na kami lang din ang magtutulungan sa huli. Kasi tulad ng sinabi ko, si Mami palagi namang lumalabas. Tapos yung maid na lang yung nakakasama namin sa pang-araw-araw. Kaya kami ni Dylan magkasama sa lahat ng oras, pagkain, laro, problema. Lahat ng maliliit at malalaking bagay ay magkasama kami. Pero bigla po nagbago ang sitwasyon nang nakilala ni Mami si Nathan, isang French na hindi nagtagal ay naging boyfriend niya. Hindi ko talaga maintindihan yung nararamdaman ko ng mga panahong yon. Parang naghahalo-halo yung takot, pagwo-worry, at hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mababahala. Sa totoo lang, sa pagkakakilala ko kay Mami, akala ko ay hindi rin magtatagal yung relasyon nila. Kasi hindi siya yung tipo ng tao na basta-basta magpapadala sa isang relasyon. Pero sa kabila ng lahat,
At the end of the day ay masaya kami ni Dylan kasi naging mabait naman si Nathan sa amin. Hindi nagtagal ay nag-live-in na rin sila sa bahay na inuupahan namin. At doon ko na-realize na tila ba isang malaking pagbabago yung pagpasok niya sa buhay namin. Akala ko ay magiging one big happy family na kami. Yung tipong magkakasama kami masaya at walang sagabal. Pero laking gulat ko nang matapos ang 6 na buwan, may sinabi si Mami sa amin ni Dylan na talagang bumasag sa puso ko. Yung tipong hindi ko alam kung papaano tatanggapin. Kasi parang lahat ng pangarap at inaasahan ko ay bigla na lamang nawasak. Ipinagtapat ni Mami sa amin ni Dylan na balak niyang ikasal kay Nathan sa France. Nung una'y natuwa pa ako para kay Mami kasi syempre masaya akong makita siyang masaya. Lalo na't si Nathan naman ay naging mabait sa amin. Pero hindi yon ang talagang bumasag sa puso ko. Yung sumunod na sinabi ni Mami ang nagdulot ng pasakit na hindi ko alam kung papaano ko haharapin, Papa Dudut. Sige na naman kuya, pahiram na ako ng cellphone mo. Sandali lang. Hindi mo ba nakikita na naglalaro pa ako? Manood ka na muna ng TV dun sa sala. Kanina ka pa naglalaro eh. Okay na yan. May kailangan Mami! tayong pag-usapan. Bakit? Ano po yun? Mukhang seryoso to ah. Patay. Kung may nabasag dito sa bahay, malamang kasalanan ni kuya yan. Basagin ko kaya mukha mo, gusto mo? Tumigil na nga kayong dalawa. Tungkol to sa napag-usapan namin ng Tito Nathan nyo. Bakit po? Magpapakasal na kami. At napagdesisyonan namin na doon na kami sa France magpapakasal. Ibig niyo po bang sabihin, sa ibang bansa na tayo titira? Astig! Sa wakas, makakakita na ako ng snow. At napagkasunduan rin namin ng Tito Nathan nyo na si Dylan na muna ang dadalhin namin. Ano? Dylan, lumabas ka na muna. Pero kuya... Sige na, please. Sige na anak, iwan mo na muna kami ng kuya mo. Okay po. Ibig niyong sabihin, iiwan niyo na ako? Jasper, mahal ang cost of living doon. Walang bahay ang Tito Nathan mo sa France. Umuupa lang siya ng apartment doon. Magsisiksikan lang tayo kung isasama ka pa namin. At isa pa, mas makakamura tayo kung dito ka na muna sa Pilipinas mag-aaral. Bakit pakiramdam ko na nagpapalusot lang kayo? Alam ko naman na sa simulat sampul pa lang si Dylan na ang paborito niyong anak. At wala kayong narinig sa akin dahil mahal ko naman yung kapatid ko na yan. Pero di ko akalain na aabot kayo sa puntong paghiwalayin niyo kami. Jasper, wala na akong magagawa. Pinoproseso na ni Tito Nathan ang visa ko pati na rin ang visa ng kapatid mo. At huwag ka mag-alala kasi pumayag na ang lola mo na doon ka muna mag-aaral at titira sa kanya sa probinsya. Sobrang unfair niyo naman po. Alam ko na matagal niyo ng pangarap na maging residente sa ibang bansa. At nabigo kayo nung naghiwalay kayo ng tatay ni Dylan, hindi po ba? Hindi ko rin akalain na ipagpapalit niyo ako para lang sa pangarap mong yan. Ang kapal ng mukha mo? Buwas-bawasan mo yung tabas ng dila mo dahil kung hindi mas malalapad siya na aabutin mo sa akin. Nakapagdesisyon na kami ng Tito Nathan mo, Jasper. At wala ka nang magagawa doon. Huwag kang mag-alala. Dadalaw kami dito pag naging residente na kami doon. Hindi ka naman pababayaan ng lola mo dito sa Pilipinas. Pero kayo po ni Dylan ang kailangan ko. Hindi niyo ba naiintindihan yun? Ang tigas naman ng puso niyo sa akin. Para niyo na rin pinamukha sa akin na parang kasalanan ko pa na nabuhay ako sa mundong to. Kung ganito lang din naman ang kahinat na ng lahat ng to, sana pala iniwan niyo na lang ako kay Lola nung ipinanganak niyo ako. Bakit niyo ba ako kinupkup kung hindi niyo rin naman pala kayang panindigan? Anong klase kayong ina? Isa pa, Jasper, at tatamaan ka na talaga sa akin. Umayos ka. Hindi kita pinalaking bastos. Kung tutusin, hindi niyo naman ako pinalaki, di ba? Buong buhay ko, lagi kayong wala. Ano po ba ang naging kasalanan ko sa inyo para tratuhin niyo ako ng ganito? Kuya? Kuya, ano pang sinabi ni Mami sa'yo?
Nagbago ba ang isip niya? Mukhang buo na ang desisyon niya. Kung ganun, hindi ako sasama sa kanila. Dito lang ako sa tabi mo, kuya. Dylan, wag. Ha? Anong ibig mong sabihin? Mas magiging maganda ang buhay at kinabukasan mo pag sumama ka papuntang France. At dun, mararanasan mo na rin ang pakiramdam ng magkaroon ng isang buong pamilya. Kaya ipangako mo sa akin na magpapakabait ka dun, ha? Buong pamilya? Anong buong pamilyang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ka nga kasama, di ba? Dylan, pinapangako ko sa'yo na magkikita pa tayo. Isipin mo na lang na pareho tayo nagbabakasyon sa ngayon. Susunod ako sa France at magsasama ulit tayo sa isang bubong, promise. Kuya, mamimiss kita. Ako rin. Oh, eto. Kunin mo. Ano to, kuya? Sa'yo na yung cellphone ko. Para naman may remembrance ka sa akin. Ingatan mo yan, ha? Oo, iingatan ko to. Thank you, kuya. Pero paano ka? Doon na daw ako kay Lola titira eh. Sigurado naman ako na may cellphone yun. O siguro magpapabili ako sa kanya. Ewan ko. Basta, huwag kang mag-alala. Dahil tatawagan pa rin kita, okay? Kuya, mamimiss kita. Payakap ako. Papadudot, sobrang nasaktan ako sa naging desisyon ng nanay ko. Hinding-hindi ko malilimutan yung araw na umalis sila, Mami at yung partner niyang si Nathan at ang kapatid ko papunta sa France. Hindi ko makakalimutan na hindi na ako sumama sa kanila sa airport. At pinili ko na lamang na magtago at hindi na magpakita para kahit papaano ay maibsan yung sakit na nararamdaman ko sa pag-alis nila. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi pa rin natanggal yung bigat sa dibdib ko. Noong sumunod na araw, pumunta na ako sa probinsya doon sa lola ko. Doon nagsimula yung depression ko. Naging pasaway ako at aaminin ko na nalulung ako sa mga bisyo at nagkaroon ng matinding depresyon. Pumayat ako dahil halos hindi ko na nararamdaman ang gutom. At naging pabigat na rin po ako kay lola. Halos hindi na rin ako kumakausap ng tao. Kung hindi ako nagbubulakbol, nandun lang ako sa kwarto, nagkukulong at nakikinig sa music. Simula nung umalis si Mami ay hindi ko na rin siya kinausap pa. Galit na galit pa rin ako sa kanya. Gusto ko siyang sumbatan sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pero pinili ko na lang na manahimik at maglaho na parang bula sa buhay niya. Mas lalo rin akong nasaktan noong hindi rin ako kinausap ng nanay ko simula nang umalis siya. Dahil alam niya siguro na hindi naman ako pababayaan ng lola ko. Pero syempre mas lalo lang nadagdagan ang pagkamuhi ko sa nanay ko. Si Dylan naman, papadudot, ay palagi ko siyang sinusubukang i-contact. Noong unang araw niya sa France ay punong-puno ng messages yung phone ko mula sa kanya. Mga pictures, mga videos na nag-i-enjoy sa bagong buhay niya doon. At parang bahagi ako ng mundo niya. Kahit malayo siya. Pero habang tumatagal ay mas kumonte yung mga mensahe niya. Kung minsan, ilang araw na akong hindi makakatanggap kahit isang text mula sa kanya. At yon, hindi ko maiwasang mag-isip na baka nakalimutan na niya ako. Nasaktan ako noon syempre at mahirap tanggapin, pero iniisip ko na lamang na baka abala ako sa bago niyang buhay kasama sina Mami at si Nathan, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Yung empathy ng lola ko ang naging gabay ko, papadudot. Kahit na siguro naging pasakit ako sa kanya, ni minsan ay hindi ko naramdaman at tinataboy ako ni lola. Laging pinaparamdam ni lola na naiintindihan niya ako. Kinuwento sa akin ni lola na gusto raw akong ipalaglag ni Mami noong ipinagbubuntis pa ako nito, pero siya ang tumutol at ipinaglaban akong ipanganak.
Nalaman ko rin na siya ang may gustong lumayo kami ni Mami para lumaki ako sa piling ng tunay kong ina. Pero hindi alam ni Lola na sobrang iba pala ang trato sa akin ni Mami habang lumalaki ako. Masakit mang marinig ang mga revelasyon ni Lola ay hindi ako nawala ng pag-asa. Dahil sa pagmamahal ni Lola ay nagpatuloy ako sa pag-aaral at nakapagtapos ng Bachelor of Science in Software Engineering. Niyaya ko pa siya na tumira sa syudad pero mas gusto niyang manatili sa probinsya. Tinanggap ko na lamang ang desisyon niya pero araw-araw pa rin siyang kinukumusta sa pamamagitan ng cellphone. Bumalik ako ng syudad at pinalad na makapasok sa isang kilalang kumpanya at nag-ipon. Isa sa mga layunin ko noon ay makita si Mami at si Dylan. Aaminin ko na may mga hinanakit pa ako kay Mami pero handa na akong lunukin ng pride ko, Papa Dudut. Matagal na kasi ang mga nangyari at ang tanging hangad ko na lamang ay magkaayos kami at makasama sila, lalong-lalo na po si Dylan, Papa Dudut. Sinubukan kong mag-message kay Dylan pero madalang na lamang talaga siyang mag-reply. Kaya naman nag-decide akong kontakin si Mami sa social media tungkol sa bala kong kumuha ng tourist visa papunta sa France. Nagulat ako sa mainit na pagtanggap niya. Ang sabi niya ay miss na raw niya ako at humingi pa siya ng sorry sa mga pagkukulang niya. Pinatawad ko siya at naramdaman ko na parang naghilom na ang mga sugat ko. Nag-file ako ng 3-week leave na approve at natuwa pa ako nang ma-approve ang visa ko. Kaya makakapunta na ako sa bansang bahagi ng Europa kasama na ang France. Agad ko itong binalita kay Mami at sobrang saya niya para sa akin, Papa Dudut. Si Dylan ay hindi pa rin ako nireplyan. Pero sinabi ko na lamang sa sarili ko na mas okay siguro kung magkita na lamang kami ng personal. At dumating na nga ang matagal ko nang hinihintay, Papa Dudut, ang makatungtong sa airport ng France. Jasper! Mami! Dylan! Namiss ko kayo, sobra! Namiss ka rin namin, anak. Ang laki-laki mo na. Ito rin si Dylan, oh. Halos hindi ko na makilala. Mas matangkad pa siya sa akin. Huy, kumusta ka na? Namiss kita sobra. Ano ba? Nasasakal ako. Ay, sorry, pasensya ka na. Masaya lang talaga ako at nagkita na rin tayo. Uy, ikaw ba't bihira ka na lang mag-text sa akin? Di mo na rin sinasagot yung cellphone mo tuwing tumatawag ako. Alam mo, konti na lang magtatampo na talaga ako sa'yo. Jasper, pwede ba? Pagod ako. Mami, mauna na ako sa kotse. Sige, anak. Hintayin mo na lang kami ng kuya mo. Mami, may problema ba si Dylan? Bakit nanlalamig siya sa akin? Tapos Jasper pa talaga yung tawag niya sa akin, ha? Naku na, hayaan mo na muna yung kapatid mo na yon. Pagod lang yun kasi late na natulog. Pero syempre, ginising ko siya ng maaga at pinilit ko siyang samahan ako dito sa airport. Ah, kaya pala. Pero bakit Jasper lang yung tawag niya sa akin kanina? Aaminin ko, medyo nasaktan ako dun. Nak, sobrang magkaiba kasi ang kultura dito sa France at doon sa atin sa Pilipinas. Dito kasi sa France, walang kuya-kuya at ate-ate. First name lang ang tawagan ng mga magkakapatid dito. Ano ba yan? Sobrang nakakapanibago naman. Mabuti na lang talaga at marunong pa siya magtagalog. Aba, syempre naman. Hindi ako nagpe-French kapag kausap ko yung kapatid mo na yan. Kasi ayoko na makalimutan niya yung lengguwahe natin. Mabuti naman po kung ganun. Pero mami, siguro ang galing nyo na ni Dylan mag-French, no? Oo naman. Sa katunayan nga, mas magaling pang mag-French ang kapatid mo kaysa sa akin eh. Napakatalinong bata. Sobra. Kahit nung bata pa yan, sobrang hanga na ako dyan eh. Nga po pala, may kailangan akong sabihin sa inyo. Ano yon, Nak? Huwag po kayong mabibigla ha. Naaalala niyo po ba yung hotel na nireserve ko para sana sa 2 linggo na stay ko dito sa France? Oo. Bakit? Ano po kasi, kinancel ko po yung reservation ko sa hotel na yon. Nag-request po ako ng refund.
Ha? Bakit mo naman ginawa yun, nak? Mami, tatapatin na po kita. Gusto ko po sana magstay sa apartment niyo nakasama ka at si Dylan. Ano? Ay, anak naman eh. Hindi kalakihan yung tinitira namin na apartment. Hindi ka magiging komportable doon. Maghanap ka na lang ng ibang hotel, tutulungan kita. Kahit ako na ang magbayad. Mami, ganito kasi yan. Sa 2 linggo ko na stay dito, ayoko naman po magmukmok sa hotel. Gusto ko po kayong makasama ni Dylan sa bawat segundo, minuto at oras. Kaya please na po, Mami. Pumayag na po kayo. Ay, kahit kailan ka talaga, oo. Napaka-independent mo na pero parang bata ka pa rin kung umasta. So, ibig sabihin ba niyan pumapayag na po kayo? May magagawa pa ba ako? Salamat po, Mami. I love you. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na wala kaming guest room sa apartment na yon. Doon ka na matutulog sa kwarto ni Dylan pero single bed lang yon. Okay lang sa akin kahit sa saig na po ako matulog. Loko-loko ka talagang bata ka. May extra foam naman dun eh. Yun na munang ipapagamit ko sa'yo. Thank you po. Nga pala, Mami. Kumusta kayo ni Nathan? Okay naman po ba kayo? Ah, yung Tito Nathan mo? Okay naman kami. Bakit mo naman natanong yan? Wala lang po. Matagal-tagal na rin kasi nung muli ko siyang nakita. Sa tingin niyo po ba, okay lang sa kanya na doon na muna ako tutuloy sa apartment? Ayan tayo eh. O diba sana naisip mo yan bago mo kinansela yung reservation mo dun sa hotel? Ibang klase ka talagang bata ka. Mami talaga. Sigurado akong mabibigla yon. Pero huwag kang mag-alala. Ako na ang magpapaliwanag sa kanya. Thank you, Mami. Kaya mahal na mahal ko po kayo eh. Naku, nambola pa. Ah, pero Jasper, kung sakaling may marinig ka na ingay galing sa kwarto namin, huwag mo na lang pansinin, okay? Kasi alam mo naman, buhay mag-asawa, paminsan-minsan may mga hindi pinagkakasunduan. Pero wala namang problema na hindi nasosolusyonan, di ba? Bakit po? Madalas po ba kayo mag-away ni Nathan? Alam mo naman mga French, ang tatapang. Tapos kapag may pinaniniwalaan sila, talagang pinaninindigan nila. Kaya ayan, paminsan-minsan nagtatalo kami dahil sa ugali ng Tito Nathan mo na ganyan. Ah, kaya pala. Mukhang maninibago ako dito ah. Halika na nga, sa bahay na tayo magkwentuhan. Papadudo, tumuloy po ako sa apartment ni na Mami at salamat na lamang at napapayag si Nathan na doon ako tumira ng 2 linggo. Mabuti na rin po at naging okay na kami ni Mami at sobrang nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa maayos ang relasyon namin. Pero si Dylan po ay mukhang siya naman po ngayon ang nanlalamig. Hindi na kami masyadong nagkakausap. Kahit nasa isang kwarto lamang kami natutulog. Kadalasan po ay naka-headset lamang siya at tuwing tinatanong ko siya o nakikipag-small talk, parang hindi siya interesado. Minsan nga po ay hindi na niya ako sinasagot ng maayos. Nung una iniisip ko na baka epekto lamang ito ng pagiging dito niya sa France nanirahan. O baka naman dahil sa mga pagtatalo ni Mami at Nathan sa kabilang kwarto. Alam ko po kasi na kahit na hindi nila sinasadya ay malaki ang epekto ng mga ganong bagay. Lalo na kapag naririnig ng bata. May mga pagkakataon din na iniisip ko na baka may pinagdadaanan siya na hindi ko pa rin nauunawaan. Sinubukan ko pong kausapin siya minsan kung bakit siya nanlalamig. Pero iniiwasan lamang po niya ako. Hindi ko na po siya pinipilit, baka lalo lang po siyang magtampo o magalit. Naintindihan ko naman po na may mga bagay na ayaw pa niyang pag-usapan at baka hindi pa siya handa papadudot. Kahit na ganito siya, hindi po nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Mahal na mahal ko pa rin siya at ginagawa ko po ang lahat para iparamdam sa kanya ang bagay na yon. Kaya noong nagkita kami, ginamit ko po yung pagkakataon para ipakita sa kanya kung gaano ko siya pinapahalagahan. Pinagluluto ko siya ng almusal, binibilhan ng mga bagong gadgets at kung ano-ano pa. Nagpasalamat naman siya pero hanggang doon na lang.
Wala na po yung mga asaran at kulitan namin at ako na lang po ang unti-unting nag-a-adjust sa nagbabagong ugali ng kapatid ko. Hanggang isang gabi habang si Dylan ay abala sa computer at ako naman ay naglilinis ng kwarto ay may napansin po kong kakaiba sa likod niya. Manipis po kasi yung suot niyang damit noong araw na yon. Kaya kitang-kita ko na may kakaibang kulay sa likod niya. Dali-dali ko pong inangat ang t-shirt niya at parang nabasag ang puso ko sa mga nakita ko. May mga pasa siya sa katawan niya. Agad akong natigilan at parang may dumaan na bagyong dumurog sa puso ko. Dylan, ano yan ha? Ba't ang dami mong pasa? Ang OA mo naman, pwede ba huminahon ka? Wala to. Nadulas lang ako sa CR nung isang araw. Dylan, wag mo akong gawing tanga. Alam ko yung pinagkaiba ng pasa na galing sa aksidente at pasa na sinadya. Sino may gawa nito sa'yo ha? Magsalita ka. Ano bang pakialam mo, ha? Ipapaalala ko lang sa'yo, Jasper, hindi kita kapatid. Hindi tayo lumaki sa iisang bahay. At higit sa lahat, magkaiba tayo ng tatay. Kaya utang na loob, lubayan mo na ako, tigilan mo na yung pagpapanggap mo na concern ka sa akin. Seryoso ka? Talaga ba, Dylan? Ang sakit mo naman magsalita. Ganyan na ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Ni minsan hindi ko inisip na magkaiba tayo ng tatay. Simulat sa pool, kapatid na buo ang tingin at turing ko sa'yo. Ba't ka ba nagkakaganyan ha? Ano bang nagawa akong kasalanan sa'yo para kamuhian mo ako ng ganito katindi? Nangako ka sa akin dati na susunod ka, di ba? Nangako ka na magkikita tayo ulit pero pinakasa mo lang ako. Ang tagal ko naghintay, nagmukha akong tanga. Hanggang napagod na lang ako. Napagod ako sa walang katapusang paghihintay dun sa pangako mong napako. Pero nandito na ako ngayon, di ba? Dylan naman. Hoy, wag ka nga umasta na parang kasalanan ko kung bakit ako nagkakaganito. O nandito ka nga, pero iiwan mo rin naman ako pagkatapos ng 2 linggo eh. Sana hindi ka na lang pumunta dito. Nagsayang ka na ng oras, nagsayang ka pa ng pera. Dylan, makinig ka. Please, wag mo namang isumbat sa akin yung pagkakalayo natin. Wala ni isa sa atin ang ginusto na mangyari yun. Akala mo ba hindi ako nasaktan na pilit akong inilayo sa nag-iisa kong kapatid? Durog na durog ako nung umalis kayo. Hindi ko alam kung paano ko hinarap ang bawat araw na wala ka sa tabi ko. Pero wala na akong magawa nun. Kaya tiniis ko, Dylan. Tiniis ko yung sakit na yun. Kasi alam ko na mas magiging maganda ang buhay mo dito. At alam ko na mas makakamit mo yung mga pangarap mo dito. Kahit kailan, hindi ko pinangarap na mabugbog ng asawa ng nanay ko. Teka lang, si Nathan? Siya ang may gawa nito sa'yo? Magbabayad siya sa ginawa niya sa'yo. Hayop siya? Hayop! Teka lang, kumalma ka nga. Masyado kang mainit eh. Makinig ka sa akin. Kung ano man yung ginagawa niya, hayaan mo na. Huwag ka na makialam. Mamaya madamay ka pa eh. Dylan, magpaliwanag ka. Bakit niya nagawa sa'yo ito? Kailan nagsimula ito? Paano? Sabihin mo na sa akin, parang awa mo na. Ay, sa akin niya binubunton yung galit niya kasi hindi siya mabigyan ni Mami ng anak. Wala naman kaming magawa ni Mami. Kailangan namin ng tulong niya eh. Kasi gusto namin maging legal na residente dito. Matagal ng pangarap ni Mami yun. Buwisit na pangarap yan. Wala man lang bang ginawa si Mami para ipagtanggol ka? Alam ni Mami lahat ng ginagawa sa akin ni Nathan. Pero wala nang pag-asa si Mami. Palagi na lang niyang pinagtatanggol yung asawa niya. Kaya unawain ko na lang daw kasi nga may pinagdadaanan. Bakit di mo agad sinabi sa akin to? Bakit? May magagawa ka ba? Kung sinabi ko sa ito noon pa? Kung makaasta ka para kang hero ah. Wala ka rin naman magagawa eh. Di ba? Eto ba ang dahilan kung bakit di mo sinasagot mga messages at tawag ko sa'yo? Dahil mas pinili mong sarilinin ang lahat ng problema mo? Oo. Napakatanga ko! Napakabobo ko! Napakalaki kong gago! Dapat andito ako noong mga panahong kinailangan mo ko. Dapat nandito ako noong mga panahong kinailangan mo ng taong magpoprotekta sa'yo. Dapat nandito ako noong mga panahong wala kang karamay at kinailangan mong ilabas lahat ng sakit ng dahil sa lahat ng pinagdadaanan mo. I'm sorry, Dylan. Patawarin mo ako.
Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Pasensya ka na kung pinamukha ako sa'yo na kasalanan mo lahat kung bakit nangyayari to. Ang importante, hindi ka na ulit masasaktan ng animal na yon, naiintindihan mo? Alam mo kung ano yung pinakamasakit para sa akin? Yung simula pagkabata natin, ikaw yung paboritong anak ni Mami pero hindi ka man lang niya nagawang ipagtanggol sa hayop na Nathan na yon. Hindi ko alam kung paano natiis ni Mami yung ganitong klaseng sitwasyon, Dylan. Hindi ko na talaga kaya dito. Sasama na ako sa'yo. Parang awa mo na isama mo ko. Sorry kung hindi kita pinakitunguhan agad ng maayos. Ang totoo niyan, gustong gusto na kitang yakapin nung unang araw pa lang na nagkita tayo dun sa airport. Pero nilamon kasi ako ng inggit eh. Nilamon ako ng lungkot. Naiinggit ako kasi malaya mo nagagawa lahat ng mga bagay na gusto mo. Habang ako, malaimpyerno yung buhay ko dito. Kung akong papipiliin, mas gugustuhin ko na ako na lang sana'y naiwan sa Pilipinas eh. Dylan, alam kong alam mo na kung may paraan lang para pagbaligtarin ko ang sitwasyon nating dalawa. Matagal ko na yung ginawa. Mahal na mahal kita, kuya. Mahal na mahal kita, Dylan. Sobra. Huwag kang mag-alala. Iuwi na kita sa Pinas. Kayo ni Mami. Wala nang dahilan para manatili pa kayo dito. Hindi na ako makakapayag na saktan ka pa ng hayop na yon. Salamat, kuya. Sobrang gulo ng emosyon ko ng araw na yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sinabi ni Dylan sa akin. Kung noong una ay pinapangarap ko pang magtagal sa bakasyon ko sa France, ngayon ay parang ang tanging hangad ko na lamang ay makaalis pabalik ng Pilipinas kasama ang nanay at kapatid ko. Kinausap ko si Mami noon at pinilit kong kumbinsihin siyang bumalik na sa Pilipinas kasama ko, pero tila baga nakatanim na sa isipan niya ang pangarap niyang maging residente ng ibang bansa. Pinagbantan niya rin ako na hindi ko raw pwedeng i-report sa authority ang kalaguyo niya dahil masisira daw lahat ng plano niya. Tinutulan niya ang tulong ko at sa mga mata niya ay parang isang malaking pagkatalo na lamang ang bumalik sa Pilipinas. Sobrang sakit ng pakiramdam ko. Kahit na anong pilit ko ay nagmatigas siya, Papa Dudut. Kitang-kita ko na ang toxic na ang relasyon nila ng asawa niyang Frances. Pero hindi pa rin siya tumitigil sa pangarap na makapagtuloy sa ibang bansa. Ang hirap, Papa Dudut. Ipinaglaban ko si Mami sa paulit-ulit na paraan, subalit sa kanya ay tila wala nang saysayang lahat. Kaya't gumawa ko ng paraan at sa uli ang tanging magagawa ko na lamang ay iligtas at dalhin si Dylan pabalik ng Pilipinas. Pagdating namin sa Pilipinas ay parang isang milagro. Ang dating pagkatao ni Dylan, pati na rin ang relasyon namin ay muling nabuhay. Parang ang mga piraso ng aming koneksyon na matagal nang nawalay ay unti-unting nagsimulang magdikit muli. Naramdaman ko ang pagbabalik ng tiwala. Bukas siya sa akin at sa bawat araw ay tila mas nagiging malapit kami sa isa't isa, Papa Dudut. At ngayon dito na rin siya tumitira kasama ko sa kondo na inuupahan ko. Lahat ng mga pangangailangan niya ako na ang nag-aalaga at nag-aasikaso. At si Mami naman kahit nalabag sa puso ko na iwanan siya sa France ay wala po akong magagawa. Pakiramdam ko noon kung patuloy ako magmamatigas at ipagpipilitan ang gusto ko ay baka si Mami na mismo ang magtulak sa akin papalayo at ayoko mawala pa siyang muli. Hindi ko kayang masira pa ang natitira naming relasyon. Kaya kahit na ang sakit ay sinabi ko na lamang sa kanya na tawagan ako kaagad kung umabot na sila sa punto ng pisikala ng asawa niya. Binigay ko na rin sa kanya lahat ng mga phone numbers na mga pwedeng magbigay ng tulong doon kung sakasakali. Papa Dudut, gulong-gulo po ako noon. Para akong naiwan sa gitna ng isang bagyong hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko matanggap na nanatili siya sa poder ng lalaking yon. Yung lalaking nanakit sa kapatid ko.
Yung lalaking unti-unting tinatanggal ang kanyang peace of mind. Sobrang hirap at sa kabila ng lahat ng mga nangyari, parang hindi ko kayang tanggapin na patuloy niyang pinipili ang lalaking yon. Parang isang sugat na hindi mo kayang hilumin. Isang pighati na paulit-ulit na bumabalik. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging maayos naman po ang buhay ni Dylan dito sa Pilipinas. Lalo na at magkasama kami. Maliit lang ang inuupahan kong kondo pero komportable at magaan sa pakiramdam. Natustusan ko naman ang mga pangangailangan namin at sa bawat araw ay natututo rin si Dylan sa pag-a-adjust sa simpleng buhay dito sa Pilipinas. Ako na rin ang nag-aasikaso sa lahat ng papeles ni Dylan para makapag-stay siya ng maayos dito at higit sa lahat ay pinili kong ipagpatuloy ang kanyang edukasyon dito sa Pilipinas. Papadudot, masaya ako na naging mapayapa ang buhay namin kahit sa simpleng paraan. Ang mga maliliit na bagay na dating hindi namin binibigyang halaga, mga magaan na araw, tahimik na gabi ay ngayon ay nagiging malalaking bagay para sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nawawala ang matinding pagwo-worry namin kay Mommy, lalo na si Dylan. Paminsan-minsan ay binabangungot pa siya, parang ang mga masasakit na alaala mula sa France ay patuloy na bumabalik, Papa Dudut. Parang hindi siya makaalis sa mga trauma na iniwan sa kanya ng mga nangyari doon. Minsan ramdam ko ang takot sa mga mata ni Dylan at sobra siyang nagwo-worry sa kalagayan ng nanay namin. Hindi rin ako nakaligtas sa mga alalahaning yon. Pareho kami ng mga nararamdaman, yung bigat sa puso, yung takot na baka may mangyaring masama kay Mommy o kaya'y lalo siyang mapahamak, Papa Dudut. Ilang gabi rin ang lumipas na hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Sana'y mas pinilit ko si Mommy na bumalik sa Pilipinas kasama namin. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko sa desisyon kong iwanan siya doon. Marami akong tanong sa isipan ko kung sana'y mas pinilit ko pa siya, kung sana ay hindi ko siya iniwan, baka hindi na siya lumubog pa sa ganitong sitwasyon. Pero sa kabila ng lahat, Papa Dudut, ng pag-aalala at pagdududa, may mga bagay na kailangan ko ring tanggapin. Minsan, hindi mo kayang baguhin ang mga desisyon ng ibang tao. Lalo na kung ang pinipili nilang landas ay iba sa'yo. Ngunit kung may isang bagay man na hindi ko pagsisisihan, yon ay ang desisyon na dalhin si Dylan pabalik ng Pilipinas. Siya ang naging dahilan kung bakit mas nagkaroon ng pag-asa akong maramdaman na natutulungan ko siya at magbagong buhay. Sa kanya ko nahanap ang lakas na magpatuloy at hindi ko kayang isiping wala siya sa tabi ko. Lalo na sa mga panahong kailangan ko ng gabay at suporta. Mas ligtas siya sa akin dito at mas magaan ang pakiramdam ko na magkasama kami. Ang mga gabi namin ngayon ay tahimik, puno ng simpleng kaligayahan. At mas kontento kami sa buhay, Papa Dudut. Kuya, Oh, Dylan, ano yun? salamat talaga. Hindi ka nagdalawang isip na isama ako pabalik dito sa Pilipinas. Sobrang pasalamat ko lang talaga at malaki pa yung natitirang pera sa savings ko noong mga panahon na yun. Dahil doon, nakabili ako kaagad ng ticket mo papunta dito. Nabawasan pa tuloy yung savings mo dahil sa akin. Pasensya ka na talaga ha. Dylan, yan ang wag na wag mong iisipin. Yung pera, pwede ko ulit kitain yan. Pero hindi ko na mapapatawad ang sarili ko kung may mangyari pang masama sa'yo doon. Ang bait mo talaga kuya. Pero wag masyado ha. Baka kunin ka na ni San Pedro. Sira. Nga pala, kumusta pag-aaral mo? Ayun, okay naman. Medyo nakakapanibago lang ng konti kasi nga magkaiba yung educational system dito sa Pilipinas dun sa France. Pero huwag kang mag-alala. Makaka-adjust din ako dito. Ikaw pa ba?
Mas matalino ka pa nga sa akin eh. Kayang-kaya mo yan. Sure yan. Sana nga. Ay, Uy, mukhang may iniisip ka ah. Anong problema? Okay ka lang? si Mami kasi, hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa kanya. Okay lang kaya siya dun? Baka sinasaktan na siya ng Nathan na yun. Nag-aalala din ako sa kanya. Pero parati naman kami nagtatawagan at mukhang okay naman siya. Ay, sana lang talaga okay siya ron. Huwag ka nang mag-alala. Alam mo naman si Mami, matapang yun. Hindi yun umuurong sa kahit anong laban. Kuya, mali ba yung naging desisyon ko Ha? Anong ibig mong sabihin? na sumama pabalik sa'yo dito sa Pilipinas? Sobra kasi ako nagigilty. Naiisip ko kasi mas maganda ata kung nagpaiwan na lang ako dun kay Mami. Sana kasama niya pa rin ako hanggang ngayon. Dilan, makinig ka. Wag na wag mong sisisihin ang sarili mo ha? Dahil wala kang ginawang mali. Tama lang yung ginawa mo na umalis sa poder nila. Ito ang lagi mong tatandaan. Hindi mo kailanman kailangang tiisin ang pang-aabuso ng isang tao sa'yo. Kung may choice ka para takasan at iwanan ang ganong klaseng sitwasyon, lagi mong pipiliin ang choice na yon. Naiintindihan mo ba yon? Si Mami ang mali dito, Dilan. Siya may kailangang baguhin. Kailangan niyang matutunang respetuhin ang sarili niya. At kailanman, hindi ko maiintindihan kung bakit tinitiis siya ang lahat ng yun. Lahat ng sakit at lahat ng pang-aabuso. Para lang maging legal siya na residente. O teka kuya, kalma ka lang. Huwag ka masyado magalit. Siya na mismo ang nagpapahirap sa sarili niya. Hindi ko na talaga alam kung anong nangyayari sa kanya. Dilan, hindi niya nakikita na ang kalayaan at ang respeto sa sarili mas mahalaga kaysa sa papel na pinapangarap niya. Kuya, sa tingin mo, babalik pa kaya si Mami dito? Huwag kang mag-alala. Hindi ko titigilan si Mami hanggang sa makabalik siya dito. Ako na bahala doon ha. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. I'm sorry. Masyado ako nagiging emosyonal. May iba tayo. Sigurado ako matutuwa si Lola pag nakita ka niya. Pupunta tayo kay na Lola this weekend, okay? Sige, tara. Nakaka-excite. Baby pa ata ako nung huli ko nakita si Lola eh. Oo. Sigurado ako magugustuhan mo dun sa probinsya. Sariwang hangin, maraming puno, at higit sa lahat, walang traffic. Hindi na ako makapaghintay. Alam mo kuya, hindi ko akalain na darating pa pala tong panahon na to. Ako din, Dilan. Alam ng Diyos na ilang beses kong pinagdasal na sana magkita tayo ulit. At ngayon na magkasama na tayo, babawi ako sa napakaraming taon na nawala sa atin. Tama kuya, sangayon ako dyan. Pero alam mo, pwede ka namang bumawi sa akin ngayon eh. Bila mo ka ng bagong cellphone kuya, bawi ka na. Ayan tayo eh. Sige na kuya, ugod-ugod na tong phone ko eh. Ang bilis na malobat. Tsaka kailangan na talagang palitan. Kuya, please naman. Bila mo na ako ng bago. Ay, sige na nga. Buksan mo yung drawer ko. May cellphone ako doon na hindi ko na masyadong nagagamit. Sa'yo na yun. Nice! Salamat kuya, the best ka talaga. Ayos, may bago na akong cellphone. Ay kuya, sandali lang. Diyan ka lang ha, may papakita ako sa'yo. Ano yan? Oh, naalala mo pa ba to? Teka lang. Ito yung bigay ko sa'yo na cellphone bago ako pumunta ng France ha. Buhay pa pala to? Oo kuya, talagang tinago ko na maigi to. Medyo matagal-tagal ko nang hindi nagagamit kasi sobrang luma na. Pero inalagaan ko to. Grabe! Hindi ko akalain na naitabi mo pa pala yan. Akala ko matagal nang nasira o nawala yan eh. Kasi tong cellphone na to, hindi lang basta gamit to. Ito yung alaala na naitago ko na kahit na malayo tayo sa isa't isa, kahit na anong mangyari, may mga bagay na hindi talaga magbabago. Dilan, thank you at hindi mo kinalimutan ang pagiging magkapatid natin. Salamat din kuya. Kasi dahil sa'yo, natutunan ko kung paano maging matatag. Ikaw rin yung nagturo sa akin kung paano lumaban. Kung wala ka, baka hindi ko rin nahanap yung lakas para makausad ako sa mga nangyari. Na-realize ko rin na walang laban ang hindi natin kayang pagtagumpayan basta magkasama tayo. Ikaw talaga. Isa na lang at maniniwala na talaga ako sa'yo. Kanina pa tayo nagdadramahan dito eh. Pahag na nga lang. I love you kuya. Love you too. Sa mga panahong yon, Papa Dudo talagang naghinom
ang mga sugat namin ni Dylan. Mas naging matatag ang aming pagsasamahan bilang magkapatid. Tahimik na ang buhay namin at sa wakas ay nakaramdam kami ng kapayapaan, isang uri ng katahimikan na matagal na naming hinahanap. Hindi na rin kami palaging nag-aalala kay Mommy kasi parati kaming nagtatawagan at mukhang okay naman siya. Kahit nasa malayo siya, pero kahit na medyo mas tahimik na ang lahat, hindi ko pa rin kayang alisin sa puso ko ang pag-asa na balang araw ay ilalayo ko si Mommy sa kinakasama niyang French. Hindi ko talaga kayang patawarin ang ginagawa ng asawa ni Mommy sa kapatid ko. At kahit gaano kalayo or katagal ay hindi ko pa rin makakalimutan ang lahat ng sakit na idinulot niya sa aming pamilya. Masaya na rin ako na parang hindi ko na masyadong napapansin na may trauma pa si Dylan. Hindi na kagaya ng mga unang araw niya dito sa Pilipinas na talagang kitang-kita ko sa mukha niya ang mga bakas ng sakit at takot na iniwan ng asawa ni Mommy. Mga emosyon na para bang hindi matitinag. Pero kahit na parang mas okay na siya ngayon, minabuti ko pa rin na dalhin siya sa isang psychologist. Kailangan niyang mailabas ang lahat ng mga negatibong emosyon na naipon niya mula sa mga pinagdaanan niyang trauma. Gusto kong matulungan siya na maghilom ng buo at sana'y magkaroon siya ng lakas na tanggapin lahat ng mga nangyari at makapagsimula ng panibagong kabanata sa buhay niya. Masaya na ako sa takbo ng buhay namin, Papa Dudut. Wala po akong naging problema sa trabaho at si Dylan sa wakas ay nakakapag-adjust na rin sa buhay niya sa school dito sa Pilipinas. Gumagala kami tuwing weekends at doon kami nakakahanap ng bonding, mga simpleng bagay pero puno ng halaga. Bawat araw na magkasama kami tila ba mas napapalalim ang aming samahan bilang magkapatid at natututo kami na mas marami ng bagay tungkol sa isa't isa. Akala ko ay magiging ganito na lang ang cycle ng buhay namin, tahimik, masaya at magkasama. Hanggang isang araw, may narinig kaming katok sa pintuan ng kondo namin, Papa Dudut. Sandali lang! Mami? Mga anak! I'm so sorry! I'm so sorry! Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Teka, Mami, paano nyo nalaman yung address dito? Binigay sa akin ng lola niyo ang address niyo. Pasensya na kayo kung hindi ko sinabi na dadating ako kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung may mukha pa akong ihaharap sa inyo. Naging makasarili ako. Ako ang dahilan kung bakit tayo nagkawatak-watak. Makinig ho kayo. Tapos na po yun. Hindi nyo na kailangang isipin yun. Ang importante, nandito na po kayo. Hindi ako naging mabuting ina dahil lang sa kagustuhan ko na umasenso at manirahan sa ibang bansa. Naging unfair ako sa inyong dalawa. Mga anak, I'm so sorry. Sising-sisi na ako sa mga naging desisyon ko sa buhay. Mami, wag nyo nang isipin yun. Okay na po tayo. Hindi nyo po alam kung gaano kami kasaya ni Kuya ngayon na nandito na kayo. Tsaka ang mas mahalaga ngayon, Mami, kumpleto tayong tatlo at mas matatag na tayo ngayon. Tama po si Dylan. Hinding-hindi na po tayo magkakaiwalay ulit. Lahat ng pagkakamali ko, lahat ng sakit na naidulot ko sa inyo, parang isang malaking kasalanan na hindi ko na kayang itama. Walang kapatawaran yung ginawa ko sa inyo, mga anak. Mami, napatawad ka na namin ni Kuya. Matagal na. Hindi ko alam kung paano ko mapapalitan yung panahon na nawala sa atin. Pero kung may pagkakataon pa, babawi ako sa inyong dalawa. Ang importante po, narito tayo ngayon at nandiyan kayo sa tabi namin. Hindi na natin may babalik ang nakaraan pero sigurado ako na mas marami pang magagandang bagay na mangyayari. Lalo na ngayon na magkakasama na tayo.
Salamat mga anak. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para maging deserving pa ako ng pagmamahal nyo. Pero sobrang nagpapasalamat ako na may pagkakataon pa akong magbago at maayos ang lahat. Sobrang bigat ng kasalanan ko sa inyong dalawa. Mami, mahal na mahal ka po namin. Dylan, nagbulag-bulagan ako sa mga ginawang kahayupan sa iyo ni Nathan dahil lang sa pagmamahal ko sa kanya at sa kagustuhan ko na maging legal na residente. Naging impyerno ang buhay mo dahil hinayaan ko siya sa mga ginawa niyang kawalangyaan sa iyo, anak. Hindi mo deserve lahat ng nangyari sa iyo. I'm so sorry. Mami, aaminin ko po. Sobra ako nasaktan nang malaman ko na sinasaktan ni Nathan si Dylan. Akala ko po kasi noon, mas magiging ligtas si Dylan sa inyo. Lalo na't siya yung paborito niyong anak kahit noon pa man. Huwag niyo po sanang mamasamain pero wala naman pong problema sa akin kung siya ang paborito niyo. Ang sa akin lang po, sana pinrotektahan niyo siya laban sa hayop na yun. Pero sa sobrang dami na nang nangyari, hindi ko na po kayang magtanim ng sama ng loob laban sa inyo. Masaya lang po ako ngayon at ligtas kayo. Jasper, sobrang laki ng kasalanan ko sa iyo, anak. Nagkulang ako bilang nanay mo at hindi ko naparamdam sa iyo yung pagmamahal na karapat-dapat mong matanggap mula sa isang ina. Anak, maraming salamat dahil sa kabila ng lahat hindi ka nagdalawang isip na tulungan ang kapatid mo. Sobrang nagpapasalamat ako at nilayo mo siya kaagad sa malaimpyernong lugar na yon. Bakit, Mami? Ano nangyari? Nahuli ko si Nathan na ng bababae. Tapos nung kinumpronta ko siya tungkol dito, nagwala siya at muntik na niya akong mapatay. Sinira at binasag niya rin lahat ng mga natitirang gamit sa kwarto ni Dylan. Hindi ko lubos maiisip na baka nasaktan niya ng husto yung kapatid mo kung hindi mo siya sinama pa uwi dito sa Pilipinas. Napakawalang hiya niya. Mami, please sabihin niyo sa akin na pinakulong mo na ang hayop na yon. Anak, hindi ko na kaya na makita pa ang pagmumukha niya. Sa mga panahong yon, na-realize ko kung gaano kabigat at katindi ang pagkukulang ko sa inyong dalawa. Wala na akong ibang inisip ng mga panahon na yun kung hindi ang makabawi sa inyong dalawa. Kaya ginamit ko yung natitirang pera ko para makauwi dito sa Pinas. Mami, kailangan nyo na siyang hiwalayan ng tuluyan. Ayoko na magkaroon pa kayo ng kahit na anong ugnayan sa kanya. I-delete nyo na yung phone number niya sa phone nyo. I-block nyo siya sa lahat ng social media. Baka masundan niya tayo dito tapos saktan na naman niya ako. Ayoko na lang ganun, Mami. Hindi ko na kaya. Dylan, makinig ka sa akin. Wala nang mananakit sa'yo dito. Ligtas ka na sa poder namin. Hindi na ako makakapayag na may manakit pa sa'yo. Anak, makinig ka sa kuya mo. Hindi ka namin pababayaan. Mamamatay muna ako bago ka pa niya masaktan uli. Naiintindihan mo ba yon? Kuya, Mami, mahal na mahal ko po kayo. Mahal ka rin namin, Dylan. Huwag ka mag-alala, anak. Magbabago na ang lahat simula sa araw na to. Hindi na tayo maghihiwalay. Papadudot muli ko na silaya ng mga bakas ng trauma sa mga mata ni Dylan ng araw na yon. Sobrang aking pag-aalala para sa kanya. Ngunit sa tulong namin ni Mami ay unti-unti at tuluyan din niyang nalaman na hindi siya dapat matakot pa. Si Mami po ay nanirahan kasama namin ni Dylan sa kondo na inuupahan namin. Habang ako ay patuloy sa aking trabaho bilang isang software engineer, si Dylan ay nagsusumika pa rin sa kanyang pag-aaral. At si Mami naman ay nagsimula ng magtrabaho bilang hotel receptionist.
Nagtutulungan kami ngayon ni Mommy sa mga gastusin at bills at sobrang saya ko po na kahit na hindi na ako bata ay nakakapiling ko pa rin siya sa araw-araw. Naging maayos naman ang takbo ng buhay namin hanggang sa isang araw. Isang kaibigan ni Mommy mula sa France ang nagbalita na pumanaw na si Nathan dahil sa isang insidente sa bar. Tinulungan ko si Mommy na mag-hire ng French lawyer online upang mag-file ng divorce nang hindi na niya kailangan bumalik pa sa France. Sa kabila ng mahaba at magastos na proseso ay naayos din namin ito at sa wakas ay na-finalize ang divorce. Hindi ko po kayang ilarawan ang gaan ng aming nararamdaman nang matanggap namin ang balita na opisyal nang wala ng bisa ang kasal nila ni Nathan. Sa wakas ay makakapagsimula na kami ng bagong buhay. Sa ngayon ay nagsusumikap kami ni Mommy na mag-ipon upang makapagpatayo ng bahay na magiging saksi sa mas marami pang magagandang alaala na bubuuin namin bilang isang pamilya. Sa lahat ng mga naranasan ko ay natutunan ko na ang pagpapatawad ay isang paraan para bigyan ang sarili mo ng pagkakataong magpatuloy at maghilom. At syempre, maging maligaya. Lubos po ako nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi niya ipinagkait sa akin ang pagkakataong muli kong makasama ang pamilya ko. At sa wakas ay masasabi ko na rin na ang mga sugat ng nakaraan ay tuluyan ng nagsara at naghilom. Kung sakali man po na matanggap ninyo ang aking liham ay nais ko po sanang magpasalamat sa inyong oras at atensyon sa aking kwento. From the bottom of my heart, gusto ko rin pong magpasalamat sa tuwa at inspirasyon na ibibigay mo sa programa mo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jasper. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang araw-araw na nakikipagsabayan sa agos ng kahirapan. Parang walang katapusang karera habang ang presyo ng bigas, gulay at pamasahe ay pataas ng pataas. Ang sahod naman ay tila nananatiling nakaidlip. Marami ang natutong humawak sa dasal at umaasang balang araw ay makakaahon din, matitikman din ang kahit kakapiranggot na ginhawa. Ikaw, kabarangay, kailan mo nasambit sa sarili mo na all is well pa rin? Kahit halos lahat ay tila hindi na maayos. Dear Papa Dudut, ako po si Boyet, 26 years old sa ngayon, pero yung ikikwento ko po sa inyo ay parang kailan lang nangyari sa buhay ko. Bata pa lamang po ako noon, nakatira po ako sa tiyahin ko sa Cavite. Simula sanggol pa lamang ako ay sa kanya na ako lumaki. Pasalamat ako at binuhay niya ako kahit medyo malupit po siya. Naalala ko pa nga mga sigaw niya sa akin na parang bangungot sa gabi, Papa Dudut. Kaya gusto ko noon na makita ko ang nanay ko. Gusto kong kunin niya ako at magising sa bangungot na yon. Pero wala pong nanay na dumating. Ang sabi nila ay prostitute daw ang nanay ko. Matapos akong iwan sa tiyahing ko ay hindi na ako binalikan pa. Kaya walang araw na hindi ko tinatanong ang sarili ko kung mahal ba ako ng nanay ko. Kasi wala naman sigurong nanay na iniiwan lang ang anak. Kaya naman tinanggap ko rin ang sinasabi nila na patay na siya para mapanatag ang kalooban ko. Na kaya ako hindi binalikan ng nanay ko dahil wala na siya sa mundo. Walang gabi na hindi ako umiiyak noon, Papa Dudut.
Tinatago ko ang pag-iyak ko dahil tinutokso nila ako na mahina daw ako. Nampayatot at iyakin. Bakit ba kapag lalaki hindi pwedeng umiyak? Tao naman tayo. Marunong tayong umiyak kung nasasaktan. Dahil sa mga dinanas ko sa tiyahin ko ay nag-ipon ako ng pera galing sa pangangalakal ko. Gusto kong makaipon ng pamasahe. Gusto kong pumunta ng Maynila. Oo nga't gusto kong paniwalaan na patay na ang nanay ko para mapanatag ang loob ko na mahal niya ako at hindi iniwan. Pero may parte pa rin sa puso ko na nagsasabing buhay siya at gusto ko siyang hanapin sa syudad. Lumuwas ako ng Maynila kahit na 10 years old pa lamang ako. Daladala ko ang mga pag-asa na sana'y makita ko ang nanay ko. Nang makarating ako sa Maynila ay sobrang takot ang naramdaman ko. Ang laki-laki, ang lawak at ang lahat ng tao ay parang hindi ko mapagkakatiwalaan. Unang gabi ko ay tumambay lamang ako sa labas ng simbahan. Hindi ko na matandaan kung anong simbahan yon. Pero nagdasal ako na sana'y gabayan niya ako. At sana'y walang mangyaring masama sa akin at makita ko ang nanay ko. Nagdaan ang maraming araw, linggo at buwan hanggang sa nakilala ko si Manong sa isang squatter sa Makati, Papa Dudut. Boyet, gising na, umaga na. Manong, Talagang bata ka. Dapat sanayin mo yung sarili mong gumising na maaga. Alam mo namang salat tayo sa pera. Kailangan nating kumayod. Alam mo yung kasabihang early worm early bird catches the worm. O, tinuro yun ng teacher ko dati. nakapag-aral po kayo, Manong? Ba, syempre. Graduate ako ng elementary. Pero di na ako high school. Bakit po? Ako na yung ini-interview mo eh. Medya ka ba? Ano po yung medya? Yung nagre-report. Yung nagbabalita sa TV. Saka sa radyo. Sila yung nagsasabi ng totoo. O, di ba? Alam nila yung totoo eh. Oh, kapag sa kanila po ako magtatanong kung kilala nila nanay ko, sasabihin nila sa akin. Eh nako, Boyet. Yan ang hindi ko alam. Malamang hindi rin nila alam. Ang hirap naman kasi nung tanong mo eh. Siguro wala na talaga nanay ko. Manalig ka. Huwag mawala ng pag-asa. Opo. Asya, inumin mo na tong tinimpla kong gatas habang mainit pa. Salamat po, Manong ah. Parang kayo na nga po tatay ko eh. Talaga ba? Tatay yung tingin mo sa akin? Opo. Di ba yung mga tatay nag-aalaga sa mga anak nila? Pinagtitimplan niyo ako ng gatas eh. Ginising niyo ako para lang ipainom sa akin to. Ay nako, sige na. Ako na yung tatay mo. Pero Manong pa rin yung itawag mo sa akin ha. Baka pagkamalan talaga akong anak kita. Hindi na ako makapanligaw niyan. Opo, Manong. Yan. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Manong, salamat po sa pagkukup niyo sa akin ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka patay na ako. Wala akong makain nun eh. Naisipan ko na nga magnakaw dahil sa gutom eh. Pero nandun kayo. Mabuti naman, hindi ka nagnakaw. Alam mo, marami nang magnanakaw na nakaupo sa pwesto. Kaya hindi umuusad yung buhay dito sa Pilipinas dahil sa kanila eh. Talaga po, Manong? Oo, yun ang sabi ng teacher ko dati dun sa elementary. Tanda ko pa nga, kailangan daw mag-aral para hindi mauto ng mga politiko. Kaya ikaw, mag-aral ka sa susunod na pasukan. Opo, sige po. Mayos ka. Kita mo naman dito, maraming halang ang kaluluwa kasi salat sa buhay. Walang makain. Sabi ko naman sa'yo na mag-ingat ka rito kasi tuso ang mga tao. Hindi natin masisisi kasi pinagkaitan ng mga tao dito. Hindi mo masisisi na ganito yung ugali ng mga tao kasi walang-wala. Kailangan mabuhay. Kaya ikaw, mag-aaral ka. Opo, Manong. Mayos ka, Boyet ha. Dapat asal tao, di hayop. Ibig sabihin nun, maging mabait lang ako. Wala mo na pa pala eh. Pero, may ba ako?
Talaga bang ayaw mo nang bumalik dun sa kamag-anak mo sa Cavite? Ayoko na po, Manong. Baka may ginawa kang masama kaya ka naglayas. Ayoko talaga sa tao yung sinungaling eh. Manong, hindi po ako nagsisinungaling. Gusto ko po talagang makita ang nanay ko. Hindi ko nga alam kung saan ko siya hahanapin pero andito daw po siya sa Maynila. Napakalaki ng Maynila. Di po, may picture naman po ko ng nanay ko eh. Kung makikita ko siya, sigurado makikilala ko yun. Dapat kapag nakita ka niya, maging proud siya sa'yo. Kaya mag-aral ka sa susunod na pasukan, ha? Opo, masusunod po. Papa Dudut, nakatira kami sa pinagtagpi-tagping yero pero ramdam kong nakahanap ako ng tatay sa piling ni Manong. Kahit walang maayos na bahay, mainit, marumi, pero para sa akin ay may pag-asa dahil kay Manong. Matandang binata si Manong, wala siyang asawa at wala ding anak. Dahil wala nga siyang anak, kaya ko na ang itinuring niya na parang sarili niyang anak. Ang sabi niya, sa lugar na gaya ng squatter ay tuso ang mga tao. Hindi dahil masama sila, kundi dahil lahat ng tao sa paligid ay pinagkaitan. Walang araw at gabi na hindi na ako pinapangaralan. Sabi niya, kahit mahirap, dapat ay matuto pa rin akong maging matinong tao. Pinag-aral niya ako at binilhan ng lapis, papel at gamit sa eskwelahan. Sobrang saya ko talaga, Papa Dudut. Inihatid pa niya ako sa eskwelahan at sinisigurong okay lang ang unang pagpasok ko. Naramdaman ko na kahit na hindi kami magkadugo ay mahal niya ako. Ngunit tulad ng karamihan sa mga bata ay naging pasaway din po ako. Hindi na ako natutuwa sa lapis at papel dahil sa mahirap palang mag-aral. At marami akong nakakaaway na kaklase ko at maging sa ibang section at grade. Hindi naging safe sa akin ang eskwelahan dahil isa pala siyang malaking arena na samot-saring mga bata na iba-iba ang ugali. May matalino, may hindi binayayaan ng talino, may mabuti at masama na sa tingin ko ay hindi naturuan ng tama ng magulang o sadyang spoiled lamang at gustong manghamak ng ibang bata. Hindi ako naging masaya tuwing pumapasok ako, Papa Dudut. Kaya hindi ko sinabi kay Manong na hindi na ako pumapasok. Mas pinili kong magkalakal muli. Mas pinili kong gumala para maghanap ng pera. Kung magkaroon man ako ng kaaway ay hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa teacher. Ang importante sa akin ay makahanap ako ng pera. Hanggang sa isang araw, hindi na naitago ang ginagawa ko. Pinatawag pala si Mano ng teacher ko na hindi ko alam. At sa gabing pag-uwi niya ay nakita kong galit na galit si Manong sa akin, Papa Dudut. Ano tong ginagawa mo, Boyet? Bakit hindi ka pumasok, ha? Umapasok po ako, Manong. Alam mo ba na sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Ayokong lumaki kang maging masamang tao, ha? Manong. Pinatawag ako ng teacher nyo. Sinabi niya sa akin na 2 linggo ka nang hindi pumapasok. Alam mo bang nagulat ako sa nalaman ko kasi ang alam ko pumapasok ka. Binibigyan pa kita ng baon. Pinaghahandaan ng makakain dahil ayaw kong walang laman yung tiyan mo. Dahil nagkakasakit sa ulo ang walang kain. Boyet, para sa'yo to. Kaya wag kang magsisinungaling sa akin. Manong, kasi, nahirapan ako eh. Saka kumikita naman ako. Tsaka yung pinabaon yung pera, iniipon ko naman, di ko ginagastos. Ito, baon ko, tsaka yung kita ko. Boyet, naiintindihan mo ba ako? Pinapaaral kita, hindi kita inuobliga na magtrabaho. O kumita ng pera kapag araw ng pasukan. Kapag wala naman pasok, malaya kang gawin yung gusto mo. Magtrabaho, maglaro, ano pa problema? Ano ba mahirap na pumasok ka lang sa paaralan? Kasi, Manong, ano Sige, magsalita ka, makikinig ako. Gusto mo bang habang buhay na nasa magulong lugar na to? Gusto mo bang tumanda na katulad ko, ha?
Nilamon na ng basura ang buhay na unti-unting nabubulok? Manong, sorry na po. Alam mo, anak na ang turing ko sa'yo. Naging responsibilidad na kita. Hindi na kita pwedeng pabayaan, Boyet. Hindi ako nagkaanak. Ayaw ko magkaanak, kaya hindi ako nag-asawa kasi takot ako eh. Takot ako sa responsibilidad. Kita mo naman, ano may bibigay ko magandang buhay sa pamilya ko, sa magiging anak ko na mahirap pa ako sa daga. Ayoko maghirap ang magiging pamilya ko, ang magiging anak ko. Pero nung dumating ka, naisip ko, ako na ang pamilya mo. At wala na akong magagawa kundi ang bigyan ka ng magandang buhay sa abot ng makakaya ko. Kaya kita pinapaaral kasi ito ang aahon sa iyo sa kahirapan. Magkaroon ka ng ibang buhay. Huwag kang gumaya sa akin. Kasi ayokong tumanda ka na katulad ko. Manong, pasensya na po talaga. Kasi po, ang hirap-hirap naman po kasi mag-aral eh. Marami po ako nakakaaway na mga bata. Di tapangan mo. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang susuko. Ilaban mo yung sarili mo. Hindi ko naman sinasabing makipagsuntukan ka sa kanila. Sinasabi ko, umiwas ka sa gulo. Hindi mo naman ikagagaling kung papatulan mo sila eh. Lagi mong isipin na nasa paaralan ka para mag-aral. Para maging mabuting tao. Para paglaki mo, pwede kang pumili ng kahit na anong gusto mong maging. Pagsusumikapan ko. Pero yung kaya ko lang ha. Pwede kang maging security guard. Pero pulis lang din po yun, pero nakatayo lang. Pero astig pa din. Tama. Basta wag lang maging katulad ko. Pwede ba yun? Opo. Ipangako mo sa akin ha? Opo, pangako po, Manong. Alam mo, may request ako sa'yo. Ano po yun, Manong? Magpapamasahe po ba kayo? Sige po, handa po ko. Ito naman, iba yung request ko. Ano nga po? Pwede bang tawagin mo akong tatay? Po? Ayaw mo ba? Naku, gusto ko po. Gusto ko. Tatay. Simula ngayon, ako na ang tatay mo. Opo, tatay. Gusto ko umakyat sa stage kasama mo kapag graduation mo na, ha? Ano po yung graduation? Kapag tapos ka na ng elementarya. Tapos ka na rin ng high school. Tsaka kapag magka-college ka na. Ang dami po palang graduation, no? Ang dami ko po palang pag-aaralan. Ba't ganyan yung mukha mo? Ang sasabi mo lang kanina, pinangako mo mag-aral ka mabuti. Wala na, pasubo lang po ko Basta nandito lang ako. Naalalayan kita. Salamat po. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog, Papa Dudut. Sobrang mahal ako ni tatay. Pinili niya akong kupkupin at pinili niyang ituwid ang buhay ko. Pinili niya akong mahalin at gusto niyang alisin ako sa kahirapan. Kaya naisip kong hindi ko dapat sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa akin ni tatay. Doon ko ipinangako sa sarili ko na magbabago ako dahil gusto kong maging proud siya sa akin. Gusto kong mapatunayan sa kanya at sa sarili ko na kaya kong lumaban. Kahit mahirap, kahit galing sa basura, ay may mararating din sa buhay. Noon ay hindi pa talaga malinaw na ang mga ginagawa ng mga bata sa akin ay isang klase ng pambubuli. Pero sabi ni tatay ay iiwasan ko na lamang ang mga yon at dapat mag-focus ako sa pag-aaral. Kaya naman sinunod ko yon, Papa Dudut. Pero hindi ko pa rin maiwasan na may mga masamang bata na inaaway ako. Minsan umuwi akong may sugat pero hindi ako sumuko. Araw-araw ay sinasabi ko sa sarili ko na baka bukas ay hindi na nila ako aawayin. Bawat pagpasok ko sa school ay parati akong nagdarasal na sana'y walang mambubuli sa akin at sana'y hindi ako pagagalitan ng teacher dahil hindi ko na naman naintindihan ang mga itinuro niya. Gusto kong maging mabuting estudyante.
Gusto kong makatapos para sa pangarap ni tatay na makaakyat sa stage kasama ko. At syempre, naging pangarap ko na rin talagang makagraduate, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, araw-araw kong pinapatatag ang sarili ko. Ang nasa isip ko na lamang ay huwag biguin ang sarili ko at ang tatay na matupad ang pangarap naming dalawa. Kahit na walang araw na hindi talaga ako nilalapitan ng mga bully ay tuloy lamang ako sa pagsusumika para makuha ang diploma sa elementarya. Paunti-unti lang ang goal at doon ako nakafocus. Tinapangan ko talaga sa bawat pagsikat ng araw at sabi ko na sa gabi, wala na naman ang mga bully at kasama ko naman si tatay. Pero ayun na nga, sa school ay sobrang hinahamak talaga ako. Kesyo nakatira ako sa basura, sa squatter, nangangalakal at ang baon ko ay galing daw sa basura. Kahit ano pang sabihin nila, iniisip ko na lamang na may pera naman sa basura at may pupuntahan itong pagsusumikap ko sa pag-aaral. Ngunit isang araw, ibang bully naman ang dumating. Nagkasakit si tatay, ibang klase palang bully ang sakit. Kailangan mo ring tapangan at buksain para magpatuloy sa buhay. Ilang linggo na siyang nangihina at kahit sinasabi niyang pumasok ako sa paralan ay mas pinili kong alagaan siya. Hindi pwedeng basta-basta ko na lamang pabayaan siya dahil alam kong hindi madali ang buhay kapag may dinaramdam, Papa Dudut. Tay, dahan-dahan lang po. Maupo na po kayo. Tay, kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo. Di ba ito yung ginagawa niyo sa akin tuwing may lagnat ako? Alam mo, kaya ko naman yung sarili ko. Talaga si tatay oh. Ayaw talagang inaalagaan siya. Sige na, mag-ayos ka na. Maraming araw na hindi ka pumapasok. Hindi po tay, dito muna ako sa bahay. Ay nako, huwag na matigas ang ulo. Paano ka gagraduate niyan kung parati kang absent? Baka ibagsak ka ng teacher mo. Tay naman eh. Anong tay naman? Oh, sige na, pumasok ka na. Kakainin ko na tong pagkain. Eh, paano kung darating yung sinasabing demolition? Paalisin tayo rito. Sino kasama nyo? Kung nandito ako, masasamahan ko kayo. Hindi nila tayo mapapaalis. Naganda na yung mga kapitbahay natin ng mga ipambabato sa mga yon. Eh, nakita ko ron sa kabilang kanto. Grabe ginawa nila. Wala na hong nagawa yung mga nakatira dun. Paano kung saktan kayo rito? May sakit pa ho kayo oh. Eh, kung nandito ka, kaya mo ba ako ipagtanggol sa mga malalaking tao? Oh, kita mo, hindi ka makasagot. Basta dito lang ho ako. May mga inihandaan naman akong pambato sa kanila eh. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. Para hindi ka matatakot na paalisin sa bahay mo. Makakabili ka ng sarili mong bahay o may pera ka para umupa ng matirhan na may legal na titulo. Yung bang re-respetuhin ka ng mga tao. Tay, ang hirap po pala maging mahirap no? Ang dami mong dapat gawin para lang hindi ka masasaktan at makuha mo yung respetong sinasabi nila. Kung hindi na talaga kaya, hahanap na lang tayo ng ibang mapapwestuhan. Siguro mas makakatulong sa mga tao yung itatayong barangay complex dito. Grabe naman po pala sila. Wala, ganun talaga eh. Oh, Tay, okay lang po ba kayo? Oo naman. Sige na, mamaya ako natubusin. Tay, yung totoo. Mukhang kailangan ko lang maiga ulit. Sige ho. Salamat, Boyan. Baka nabinat ho kayo kakaisip sa demolition na yan. Siguro, pero okay lang ako.
Tutulog ko na lang to. Mawawala rin. Lalakas din ako. Sana po bumalik na sa dating lakas ang katawan niyo, Tay. Gagaling ako, anak. Tay, mukhang ito na ho yung demolition. Titingnan ko sa bintana. Tay, ito na nga ho yung demolition. Tay! Uy, Tay, gising! Tay, kailangan na nating lumabas. Tay! Tay, wag na ho kayong matulog. Kailangan na nating lumabas ng bahay. Tay, bakit parang hindi ka na humihinga? Tay! Tay naman, gumising ka na! Promise, papasok na ako. Hindi na matigas ulo ko. Gising na, Tay! Gising, Tay! Tulong nga! Ang tatay ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Tay, hindi ka pwede mawala. Akyat pa tayo sa stage sa graduation ko. Tay! Tay, wag mo ko iwan! Tay! 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 Papa Dudut, sobrang sakit balikan ng araw na yon. Lahat nagkakagulo dahil sa demolition habang binawian ng buhay si Manong, ang tatay ko. Kaya naman sobrang galit na galit ako sa mga taong nag-demolish sa squatter. Para kaming mga ipis na pinupuksa na lamang at pinapalabas sa aming mga lungga na parang basura sa lipunan na walang karapatang mabuhay ng may dangal. Tandang-tanda ko na kahit na hindi man natuloy yung sabi nilang end of the world noong 2012, para sa akin ay parang natapos at gumuho talaga ang mundo. Hindi ko alam kung kaya ko bang mabuhay na wala si tatay. Bakit ganon sila sa mahihirap? Pinapalis nila sa lupang yon para tayuan nila ng barangay hall, health center at basketball court. Bakit hindi kami tulungan na bigyan ng marangal na buhay? Nagsumikap kami araw-araw at hindi po kami batugan. Sana yung gobyerno ay nakita ang hinaing ng mga taong gusto lamang ng may masilungan at matawag na tahanan. Kasi ang mga taong ito ay hindi pinapangarap na maging squatter lang habang buhay. Pero sadyang may lapang tadhana at pagkakataon para sa kanila. Mahirap ang buhay. Mahirap makaahon sa kahirapan. Kahit sobrang sakit sa loob ko kasi hindi ko matutupad yung pangarap namin ni tatay, huminto ako sa pag-aaral kasi kailangan kong unahin ang kalam ng sikmura ko kesa sa pag-aaral. Pasalamat na lang ako dahil sa paghihikayat ni tatay na mag-aral ako ay natuto naman akong magbasa at magsulat. Pero syempre hindi ganon kalawak ang pag-intindi ko sa mga bagay-bagay. Basic lang at marunong din akong magbilang kaya alam kong humawak ng pera. At dumating ang isang bagay na masasabi kong mas malaki ang kikitain ko kesa sa pangangalakal. Ibang kalakal na ang ginagawa ko kahit 15 years old ako noon. Pinasok ko ang pagbebenta ng katawan. Nagbigay ako ng aliw sa mga parokyano. Wala akong pinipili. Tama. Nagaya ko sa nanay ko. Ang kaibahan lang ay hindi ako nabubuntis kasi lalaki ako. Sa bago kong trabaho ay nakagawa ako ng sarili kong maliit na bahay sa isang squatter din. At sa bawat oras, hindi ko makakalimutan si tatay. Parating pabalik-balik sa utak ko ang sinabi niya sa akin na kailangang maiba ang buhay ko. Hindi pwedeng mabubulok ako sa squatter. Kalaunan ay nakapagtrabaho ako sa bar at doon ko nakilala si Nelia na naging girlfriend ko. Pareho kaming hamak na isang mamitang nagbibigay sa amin ng customer. Talagang ganyan ang susuotin mo? Masyadong maiksi naman, babe. Babe naman, parati mo na lang akong sinasaway.
Sa trabaho natin, kailangan presentable tayo. Alam mo naman, puhunan natin ang ating mga mukha at katawan. Dapat maayos ang forma natin, no? Alam ko naman yun, pero sana... Ay naku, sana naman kaya ito mapupunta. Ayokong makipagtalo sa'yo, ha? Ay, ayokong malasin ang gabi natin. Nelia, hihingi sana ako sa'yo ng pabor eh. Ayan ka na naman. Gusto mo talaga maging manang ako sa harap nila? Paano ako kikita ng pera? Paano tayo makakaipon? Paano natin mababayaran tong upa sa bahay? Sabihin mo nga sa akin, babe. Alam ko naman yan. Ang sa akin lang, sana bawas-bawasan mo yung pagtanggap ng customer na... Na ano? Na ikakama ako. Diretsahin mo na. Babe, bago pa lang tayo maging tayo, ganito na trabaho ko. Ganito na si Nelia. Ganito na trabaho ko. Isang babaeng bayaran. At ganyan ka na rin. Ito talagang ayaw ko eh. Kapag ikaw pwedeng mangialam, kapag ako hindi. Iba kasi yung... Anong pinagkaiba? Pareho lang naman tayong nagbebenta ng katawan, Boyet. Kailangan natin to kasi hindi tayo nakatapos ng pag-aaral. Wala tayong makukuhang ibang trabaho na magbibigay sa atin ng malaking datong. Wala! Kaya wag na natin pag-usapan to. Ang mahalaga, mag-ingat tayo sa ginagawa natin. Pasensya na talaga. Hindi ko lang maiwasang magselos eh. Nako, hindi nakakain ng selos-selos na yan. At wag ka nga magselos. Trabaho lang naman lahat ng to eh. Parang artista. Aarte ka lang, paghusayan mo gaya ng gusto ng customer. Tapos, di ba ganyan din naman ang ginagawa mo? Sa bagay. Iniisip ko lang na nagamit man nila ang katawan ko. Pero hindi naman ang kaluluwa ko. Ang lalim naman nun, babe. Kaya sana maipasa ko yung exam ko. Para makatapos ako kahit senior high man lang. Para makahanap din ako ng ibang trabahong matino. Gusto ko na kung magkaanak man tayo balang araw, magiging maayos na ang buhay natin. Mabibigay ko sa magiging anak natin ang buhay na maganda. Yung hindi naghihirap. Yung kaya natin suportahan kung ano yung gusto niya. Pag-aaralin natin yun hanggang kolehiyo. Ang taas talaga ng pangarap mo, babe. Pero tama. Ayaw ko rin maranasan ng magiging anak natin ang hirap sa buhay. Naghihirap na nga tayo. Ipapamana pa ba natin sa kanilang ganitong buhay? Papadudot na encourage ko si Nelia na mag-ALS. Sinubukan niya talaga, Papadudot. Maraming beses na parang gusto na niyang sumuko pero parati ko pa rin siyang sinasabihan na para ito sa aming dalawa. Para pwede naming sabihin na may pinag-aralan kami. Pero dumating ang 2020, nagka-pandemic. Naging isang dagok ito para sa amin at maging sa mga kababayan natin. Naging mahirap ang buhay at nawalan kami ng customer kasi nga ay nasa bahay lahat ng tao. Ang daming restrictions. Pati ang ipon namin ay naubos dahil wala talagang trabaho. Naisipan ko na lamang kung talaga bang may Panginoon kasi puro pahirap na lamang ang naranasan ko. Nagsusumikap naman ako sa buhay pero parang ang hirap pa rin. Paano kaya kami magso-survive? Paano ang isang tulad naming dukha ang kakayaning mabuhay sa gitna ng pandemya na walang trabaho? Ang hirap talaga, Papadudot. Nakakadurog ng puso ang sitwasyon, nakakapanghina ng loob na para bang inalisan na naman kami ng pagkakataong mabuhay. Ang hirap pong maging mahirap at ang masakit ay maraming tao ang tingin sa amin ay palamunin. Nakapila lamang para sa ayuda at pasanin ng lipunan. Sa totoo lang po, Papadudot, gusto kong hingi na sana'y magkapalit kami ng buhay para malaman niyang nagtatrabaho kami para mabuhay. Pero sadyang mailapang kapalaran sa kagaya naming salat sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi naging maganda ang pagsasama naming dalawa dahil sa sitwasyon, Papadudot.
Ang hirap ng walang pera, walang customer, and mahirap ang buhay sa panahon ng pandemic. At dahil nga sa mga restrictions ay nawalan kami ng hanap buhay. Siguro hindi lang kami, marami sa ating kababayan. Sana nga ay yun na ang huling pandemic sa mundo. At dahil nga sa hirap ay parati kaming nag-aaway at mainit ang ulo. Totoong nakaka-high blood ang walang pera. Pero nang malift ang mga restrictions ay unti-unting bumalik ang lahat. Nagkaroon na ulit kami ng trabaho at magkahiwalay kami ng bar. Nagkikita na lamang kami tuwing umuuwi ng bahay at ang importante ay magkasama pa rin kami. At gaya nga ng dati ay balik kami sa dating gawi, ang pagbebenta ng panandaliang aliw. Ang kumita ng pera, ang magtrabaho na kahit para sa iba'y mabaho pa sa basura ang ginagawa namin. Para sa akin ay wala akong pakialam dahil wala naman akong inaapakang tao. Wala akong hinahamak. Gusto ko lang kumita ng pera pero isang umaga'y nagulat ako nang umuwi si Nelia sa bahay, Papa Dudut. Babe! Babe, ano nangyari sa'yo? Teka, may mga pasa ka. Sino may gawa sa'yo nito, ha? Babe! Nakakatakot siya. Sinaktan niya ako. Sino? Ba't ganito ginawa niya sa'yo, ha? Yung customer ko. Matapos niya akong pabuyin, balak niyang hindi ako bayaran. Kaya umalma ako. Pero sinampal niya ako ng malakas. Tumilapon ako sa kama. Tinadyakan niya ako. Pinagsususuntok. Ang sakit. Ang sakit-sakit, babe. Hayop siya. Kilala mo ba yon? Hindi. Hindi ko kilala. Pero kapag nakita ko siya, mamumukaan kong demonyong yon. Bakit nangyari sa'yo ito? Kung alam ko lang na ganun siya, hindi na ako sumama sa kanya. Ayoko na. Ayoko na sa lintik na buhay na to. Nakakapagod. Pasensya ka na, Nelia. Kung nandun lang sana ako eh. Naipagtanggol sana kita eh. Ang dami nitong mga sugat at pasamo. Mawalang kaya talaga sila. Kahit noon pa man, kung sino pa yung angat sa buhay, sila pa ang may asal demonyo. Siguro nga, ito na yung panahon na ihinto ko ng ganitong trabaho. Ayoko na. Kaya, magsusumikap ako. Mag-aaral ako. Gusto ko makapagtapos para makakuha ng matinong trabaho na hindi yuyurakan ng pagkatao ko. Tama yan. Papangako ko sa'yo na balang araw. Ire-respeto tayo ng mundo. Hindi na tayo mamalitin. Hindi na tayo bababuyin. Magiging tao na ang tingin sa atin. Ilang linggo ring nagpagaling si Nelia sa mga natamo niyang sugat at pasa, Papa Dudut. Sobrang nakakagulat na may tao talagang gagawa ng ganon. Pasalamat na lang ako at hindi niya tinuluyan. Nakakasama pa rin ng loob, bagamat masaya pa rin ako dahil nakakasama ko pa rin ang babaeng mahal ko. Pareho kami nag-aral sa ALS hanggang sa graduate ako ng senior high school. Kaya hindi pa rin ako makaalis sa trabahong pagbibigay aliw, Papa Dudut. Kailangan ko pa rin ng pera para sa training ko bilang security guard. Sabi ko sa sarili ko na malapit na talaga at makakawala na rin ako sa kadena ng kahirapan. Pero nagkaroon ng problema.
Nilagnat ako at ilang araw nang hindi ito gumagaling. Nagsilabasan na rin ang mga rashes sa aking katawan at ang lalapan ng ubo ko. Dahil sa halos hindi ako makapagtrabaho na ay napilitan akong pumunta sa health center. At natuklasan ko ang isang nakakagulat na katotohanan na ayaw kong marinig. Nang mga oras na yon ay parang nag-flashback lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Ang iniwan ako ng aking ina, ang pangungutya ng tiyahing ko kaya ako lumayas sa Cavite, ang pagiging palaboy sa lungsod, ang pagkupkup sa akin ni Tatay Manong, ang kanyang mga pangaral at pangarap na makapagtapos ako at maging security guard. Ang oras nang mawala siya sa buhay ko. Ang araw na akala ko'y mawawala na sa akin si Nelia dahil sa nangyaring pananakit sa kanya. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na sa dinami-rami ng tao sa mundo ay bakit ako pa? Bakit sa akin pa nangyari ito? Babe, ang tagal mo namang bumalik. Akala ko kung napano ka na. Halika, kumain ka. Babe, bakit parang tulala ka? Anong sabi ng doktor? Na-check ka ba? Nakapunta ka ba sa center? Naku, sana pumayag kang samahan kita. Pwede ko namang isarado muna tong tindahan eh. Boyet? Bakit? Akala ko, malapit ko na matupad ang pangarap ko eh. Akala ko magiging security guard na ako. Magiging maayos ang buhay ko. Teka, ano bang nangyari? Doon ako galing sa center. Sumailalim ako sa mga test. Anong resulta? Ano bang test ang ginawa nila sa'yo? Alam mo, gusto ko sanang ilihim pero karapatan mong malaman ng totoo kasi magkarelasyon tayo. At baka... Ano bang nangyayari? Pinapakaba mo naman ako eh. Magsalita ka, Boyet! Iniisip ko kung saan ko kaya nakuha to. Naalala ko, may naging customer ako. Ayaw niya maglagay ng protection. Malaki ang binayad niya sa akin. Pumayag na ako. Kasi isang beses lang naman eh. Teka, huwag mong sabihin nagpositibo ka. Patawarin mo ako, Nelia. Bakit mo ginawa yan? Akala ko kasi ano eh. Ibig sabihin, hindi. Patawad, Nelia. Patawad. Ibig sabihin, nahawaan mo na ako? Boyet naman! Bakit ka pumayag makipagsiping na walang proteksyon? Ang tagal-tagal na natin sa trabahong to! Nagawa mo pa rin maging bobo! Tukso ako ng pera! Pera! Natukso ka sa pera! Pero ano naging kapalit, ha? Buhay natin!
to. Pero hirap na ako eh. At kasalanan mo yun, tanga! Nelia! Nelia! Lintik na buhay ito! Kailan ba tayo lulubayan ng malas? Kapag wala na tayo sa mahirap na mundong to! Nelia, hindi tayo mamamatay. Ha? Sabi ng doktor, hindi ito katapusan ng buhay natin. Sabi niya, pumunta ka rin sa center para papatis ka rin. Pareho natin gagamutin ang mga sarili natin. Malalabanan natin to. Lalaban tayo, Nelia. Lalaban tayo, Nelia. Ha? Lalaban tayo. Parang teleserye ang naging buhay ko, Papa Dudut. Masalimuot, pero kahit ganito ang nangyari ay nagpapasalamat pa rin ako dahil may pag-asa pa rin. All is well pa rin ang buhay kahit minsan pakiramdam namin ay binigo kami ng kapalaran. Kahit na hindi kami gaanong guminhawa ay nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil buhay kaming dalawa. Siguro ay baka hindi na kami magkakaanak kahit sabi ng doktor ay may chance naman basta under gamutan at alaga ng mga doktor. Pero tinanggap na rin namin ni Nelia kung hanggang dito na lamang kami. Masaya pa rin ako dahil kasama ko si Nelia at nagagawa naming mamuhay ng normal araw-araw. Ang mahalaga ay hindi namin nakakalimutang inumin ang gamot. Naging SG din po ako, Papa Dudut, at si Nelia naman ay nakapagtapos ng senior high school pero hindi na siya nagtatrabaho. Focus siya sa aming sari-sari store. Kahit maliit lang ang kinikita ay maayos naman ang naging takbo nito. Ang importante sa ngayon, Papa Dudut, ay buhay na buhay kami at may mga NGO na handang tumulong sa katulad namin. Sana sa mga nakikinig sa programa ninyo ay gusto kong ipaabot sa lahat na sana'y huwag kayong mandiri sa mga taong may HIV dahil hindi naman nakakahawa ang HIV kung walang sexual contact at blood-to-blood contact. Hindi nakakahawa ang HIV kapag nakikipagkamay, paggamit sa isang baso, pag-upo sa tabi ng isang may HIV, paglangoy sa swimming pool, sa ubo at sipon. Sana'y maging malawak ang kaisipan natin at sana'y napulutan ng aral ang naging buhay ko ng ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Boyet. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.